Blessed evening po sa ating lahat, and today is Thursday, Labor Day, and I pray that everyone is blessed. Ayan, at hindi man tayo naka-attend sa ating water baptism dahil sa mga hindi inaasang mga pangyayari. But thanks God because nagkaroon pa rin naman tayo ng fellowship. Salamat kay Ate Bang at kay Ate Beth na ating mga naging kasama at ka-fellowship ngayong buong araw na ito. And salamat dahil ngayong Labor Day tayo din ay nagkaroon ng kapahingahan, hindi lamang sa physical but sharing also ng ating mga spiritual life sa ating mga kapatid. So bago po tayo dumako sa ating share na devotion video, ay tayo po ay nasa 240th day ng ating share na devotion video. And syempre, huwag natin kakalimutan ng ating opening prayer para magpasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng ating mga nakakamit at natatamasa sa bawat araw, okay? Para mas abundant blessings pa ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. So let us pray. Ama namin Diyos na makapangyara sa at narito po kami Panginoon at nagpapasalamat sa isang buong araw na alam namin na sa bawat araw na aming buhay lagi mo kami sinasamahan. Salamat sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkakaloob niyo sa aming Panginoon upang ang bawat araw ay maging victorious at matagumpay, Panginoon. Salamat din po sa mga buhay ng mga taong ginamit ng Panginoon upang mag-alaga sa amin at maka-fellowship, Panginoon. Salamat sa provision, protection, Panginoon, mga overflowing blessings, Panginoon. At maging sa aming pamilya, Panginoon, ay inyong iniingatan, inibigyan ng wisdom ang aming mga anak para sa kanilang pag-aaral sa school, Panginoon. At sa aming mga amo, Panginoon, na nagiging dahilan, Panginoon, upang makapag-provide kami sa aming pamilya, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na sa aming gagawing pag-aaral, Panginoon, ay inyo po itong kalugdan, Panginoon, at kayo ang mataas at mapapurihan sa aming buhay, Panginoon. Let us be an instrument of you, Lord God, in ministering, Panginoon, and sharing your gospel and your good news into this world, Panginoon, upang ang mga tao, Panginoon, na wala pang lubos na pagkakilala at relasyon sa inyo, Panginoon, ay mabuksan ang physical na mga tenga, Panginoon, spiritual, Panginoon, and ang bawat pag-aaralan namin, Panginoon, ay magkaroon ng rema sa kanilang mga puso, Panginoon. Sa gayon, Panginoon, ay maging eager sila, Panginoon, na mas makilala pa kayo ng lubusan, Panginoon. Dalangin po namin na hindi ang knowledge at wisdom na nagmumula sa aming Panginoon ang mataas, Panginoon, ngunit ang divine wisdom, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Panginoon. Tunay na we can do all things, Panginoon, through Christ who strengthen us, Panginoon. At salamat sa tinapos na gawa ng Panginoon Jesus sa cross ng Calvary o Golgotha. Kaya kami ay malaya, Panginoon, na maipahayag ang tinapos na gawa ng Panginoon sa bawat tao na aming makakilala o makakasalamang, Panginoon. We also thank God, Panginoon, sa banal na Espiritu o Holy Spirit, Panginoon, na nagiging helper, Panginoon, at nagkukondig sa amin kung ang mga ginagawa namin, Panginoon, ay hindi kalugod-tugod sa inyo, Panginoon. Cleanse us, Lord God, and let your light shine upon us, Panginoon. Make your face shine upon us, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ang Christ-likeness, Panginoon, nang makita sa amin, Panginoon. Itago niyo po kami sa inyong likuran, Panginoon, at langisan ng aming mga labi, Panginoon, upang ang bawat salita na mamumutawi sa aming bibig, Panginoon, ay tunay na nagmumula lamang sa inyo. We honor you, glorify you, this we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Ayan. So, narito na po tayo sa Lucas 22:47. Ayan. Sabi dito, ang pagdakip kay Jesus. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming taong pinangungunahan ni Judas na kabilang sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang halikan. Message, mangyayari na dito ang pagdakip sa Panginoong Jesus nang biglang dumating ang maraming mga tao para dakipin siya na pinangungunahan ng isa sa 12 niyang alagad na si Judas. Lumapit ito sa kanya at siya ay hinalikan. Application, sa iba't ibang mga lugar gaya sa mga Hudyo o Israelita, ang pagbati ay sa pamamagitan ng halik. At iyon din ang ginamit ni Judas bilang tanda sa mga dadakip sa Panginoong Yesus para makilala ang huhulihin. Hindi ito ginamit bilang pagbati o pagbibigay ng respeto o paggalang sa kanyang guro at kaibigan, kundi para sa ikapapahamak nito.
Naging dahilan ka na ba para mapahamak ang sino man na malapit sa'yo? Nawa ay di inggit o galit o kasamaan ang naging hangarin mo, kaya mo isinumbong o isinuplong sa mga otoridad o may kapangyarihan ang taong iyon. Kundi iyon sana ay para sa ikabubuti o ikaayos ng buhay niya, lalong higit sa paglagong espiritual, palapit at pagbabalik loob sa ating Diyos. So, ito rin ang pagkabasa na mabuting balita ng ating Panginoon. So, yun na nga, di ba, ito na yung, dahil ang ating Panginoong Yesus nga, na nalalapit na ang katuparan ng kanyang mission, which is yun na nga, ialay ng kanyang buhay at dumanak ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo o Golgotha para tayo ay tubusin at maligtas sa ating mga kasalanan. Diba? Siya na walang sala ay naging makasalanan at na tuon sa kanyang buong katawan. Tinasan niya at siya ang nagdala ng kasalanan ng sanlibutan, di ba? So yun na nga, sa iba't ibang mga lugar, di ba? Lalo sa atin sa Pilipinas, kapag halimbawa, may mga makikilala ka or makikita ka, uso yung nagbebeso or kiss na beso-beso, di ba? Cheeks to cheeks, ayan. So dito, hindi natin alam kung maaring ganun din, beso-beso o isang senyalis ng halik. May iba kasi na talagang sa lips ang paghalik nila bilang pagbati or paggalang, di ba? So tayo din naman, kapag sa ating mga minamahal o mga kapamilya, di ba, yung mga super close natin, ay nagkikiss din tayo sa kanila, di ba? Pero sabi nga, dito yung Judas kiss it's not about respect, giving respect sa ating Panginoong Yesus, but it's pagtatraidor sa ating Panginoong Yesus, di ba? Na yun na nga, pagkakanulo na base ng kinausap niya, yung mga huhuli sa ating Panginoong Yesus ay sinabi niya na kung sino yung hahalikan niya, ibig sabihin yun yung kailangan nilang dakping o hulihin, di ba? So, yun na nga, sa iba-ibang lugar, ang kiss symbolizes respect, love, di ba, adoration, or talagang you have a good relationship dun sa taong yun, kaya mo siya kinikiss or nire-respect sa pamamagitan ng kiss, diba? Pero nawa, ayan, hindi kagaya ni Judas na ang ginawa niyang pagkakanulo sa ating Panginoong Yesus ay in a bad way, diba? Nawa, kung magbibigay tayo ng kiss or beso man or sa lips man yan or to show our love to any people is hindi ito para sa ikapapahamak nila, di ba? And yun na nga, if ever na, di ba, meron tayong kapatid, kapwa o kapamilya na alam natin gumagawa ng mali, ayan, and syempre, nag-decide tayo na, isusuplong ko na to sa mga otoridad, okay na uukulan, di ba? And nawa, or sa mga may kapangyarihan, di ba? Pero nawa, yung gagawin way na yun is para sa ikabubuti niya at hindi para sa ikasasama niya, di ba? Yung halimbawa, aakusahan mo siya kagaya ang ating Panginoong Yesus, alam naman natin na sa simulat sa pul pa lamang na wala naman talaga siyang kasalanan. Pero dahil kailangang matupad, mangyari at maganap ang pagtubos sa kasalanan ng buong mundo, kaya ipinagkanulo siya ng isa sa mga 12 niyang alagad or 12 apostles na si Judas Iscariot or si Judas Iscariote, di ba? Na kung saan, ayun, para mapahamak ang ating Panginoong Yesus. And nawa, yun nga, kagaya dito sa sinabi sa last part, kung sakali man na ating isusuplong o isusumbong ang ating mahal sa buhay o kakilala dahil sa nais natin maisayos niya ang kanyang buhay, di ba? Yung kanyang gawin ay hindi yung kasamaan, bagkus ay yung para sa ikaayos o ikalalago ng kanyang espiritual na buhay. And syempre, hindi naman natin siya isusuplong sa mga basta-basta kung sino lang kumagay, parang i-chismis mo kung ano yung mga bagay na ginagawa niya na masama o hindi maganda, kundi dun sa alam natin na nasa katungkulan o nasa kapangyarihan para magbigay ng karampatang parusa para sa kanya. And halimbawa, kung halimbawa ito ay sa church or sa ministry, di ba? Para magkaroon siya ng maayos na pagdidisiplina or kung kinakailangan na kaparusahan, di ba? Sabi nga sa bawat in every sin or every fault or kasalanan, there will be a consequences or there will be a
specific na punishment, di ba? So, kagaya sa atin, because we all fall short for the glory of God, kaya dapat talaga tayo na tayo yung mamatay. Hindi lang mamatay physically, but we are dying spiritually dahil sa ating pagkakasala, di ba? Pero, ayan, syempre, ating Panginoong Diyos, sa sobrang pagmamahal niya sa mga tao na kanyang nilikha, dahil nilikha ito sa kanyang wangis, ayaw niya na ito ay magdanas ng hirap. Dahil kung paparusahan tayong lahat, ay mauubos talaga ang lahat ng tao sa mundo dahil walang taong matuwid, sabi nga, di ba? No one is righteous, no one is don't sin. All fall short for the glory of God, but the Lord has a remedy, the Lord has a solution sa simula pa lamang kung paano matutubos at maliligtas ang sangkatauhan. Yan ay sa pagpapadala ng kanyang bugtong na anak dito sa mundo upang siya ang maging worthy is the Lamb or the Lamb of God na karapat-dapat na magpasan ng kaparusahan para sa ating lahat, na kailangan ang kanyang katawan ang magdanas ng sakit at hirap dahil siya ang 100% God and 100% man, di ba? And walang bahid ng kasalanan sa kanya. Kaya maari siya at siya ang talagang karapat-dapat na maging alay para sa katubusan ng ating kasalanan. So, nawa, ang ating Panginoong Yesus ay tinanggap mo na sa iyong buhay bilang Diyos at tagapagligtas, at namumuhay na tayo to be more like Christ-likeness. And syempre, ginagawa natin ang Great Commission to go therefore and make disciple of all nations, diba? Sa ano't anumang paraan na magagawa mo, either you can help through your time, treasure, and talent, diba? I-dedicate natin yan para sa ating Panginoon at para sa ating kapwa. And if we can learn more through studying, through training, to teaching, and mga ministerial studies or discipleship studies, leadership studies, ay gawin natin ito upang tayo ay maging fully equipped para magamit din sa layunin at masabi nga ay to be a co-commissioner of God's mission for every one of us here in this world. So, ayan naman po, may natutunan kayo sa ating share ng devotion video, and nawa ay we are all resting, we are all blessed each and every day of our life, and in everything we do it for the glory of God. So let us close into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan, at narito po kami, Panginoon, at nagpapasalamat muli sa inyong mayamang salita na aming natutunan, Panginoon. Tunay nga na sa pagkakadakip na yon sa inyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon, at pagkakanulo sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad na si Judas, Panginoon, ay iyon ay nangyari at naganap, Panginoon, sapagkat iyon ang inyong kalooban, Panginoon, sapagkat kung walang dadanak na dugo mula sa inyong bugtong na anak, Panginoon, ay hindi kami malilinis na mga tao, Panginoon. Hindi kami magiging righteous, Panginoon, at karapat dapat na humarap sa inyo at tawagin kayong Abba Father, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ay tiniis, kinaya, Panginoon, at napagtagumpayan ng Panginoong Yesus ang mission, Panginoon, na ipinagagawa niyo sa Kanya. Kaya marapat lamang po na kami ay laging magpasalamat sa Panginoong Yesus at sa inyo, Panginoon, dahil sa inyong dakilang pagmamahal para sa amin, na bagamat hindi kami karapat dapat, Panginoon, sapagkat kami ay makasalanan, kami ay masuwayin, kami ay mareklamo, Panginoon, at kami ay maraming mga bagay na iniisip, ginagawa, Panginoon, na hindi kaaya-aya sa inyo, Panginoon. Ngunit hindi ang kasalanan ang nakikita niyo sa amin, Panginoon, bagkus, Panginoon, ang tinapos na gawa ng Panginoong Yesus sa krus upang kami ay tubusin, Panginoon. Kaya, binabalik namin, Panginoon, ang kapurihan at pasasalamat sa inyo at sa Panginoong Yesus. Ngayon din po, Panginoon, pinagpapray po namin ang lahat ng mga pinansyal na mga problema, Panginoon, sa trabaho man ito o sa negosyo, Panginoon. Now, Lord God, that you will provide for everything we need, Panginoon. Sa ito man ay mga pagkabaon sa mga utang, Panginoon, na loko o na scam, Panginoon. We know, Lord God, that all our losses, Panginoon, will be bring back to us, Panginoon, tenfolds, hundredfolds, Panginoon, especially, Panginoon, dahil alam po namin na inyong layunin sa amin, Panginoon, ay magandang future, Panginoon, at hope sa buhay na ito, Panginoon. Kaya,
ibigay niyo po, Panginoon, at alam namin na ibigay niyo na sa amin ang lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon, lingid man ito sa kaalaman o pansin namin, Panginoon. Pero we know, Lord God, na hanggat kami ay nabubuhay, Panginoon, ay hindi niyo kami pinapabayaan, Panginoon. Ngayon din, Lord God, we pray, Panginoon, sa lahat na may mga sakit at karamdaman, physically, emotionally, spiritually, Panginoon, o psychologically, Panginoon. You know, Lord God, that you are the Lord who heals, Panginoon, na sa bawat stripes and wounds, Panginoon, na tinanggap ng Panginoong Yesus sa kanyang pagkakadakip, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na kami ay pinagaling na. Hindi lamang sa mga sakit na physical, Panginoon, but our spiritual life, Panginoon, ay lubusan ng pinagaling, Panginoon, sapagkat ang kinatatakutan ng lahat na kamatayan ay napagtagumpayan na rin ng Panginoong Yesus, Lord God. At dalangin po namin, Panginoon, ang comfort sa mga kakilala o mahal sa buhay, Panginoon, na ang naging kapahingahan nila, Panginoon, ay ang inyong makasama kayo sa inyong kaharian, Panginoon. Dahil sabi niyo nga sa inyong salita, come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest, Panginoon. At kung eternal rest, Panginoon, or peace ang ipinagkakaloob niyo, Panginoon, ay matanggap at na maluwalhati ng mga mahal sa buhay, Panginoon, na may iwan ang nangyari sa kanilang kapamilya, at isipin, Panginoon, na ang lahat ng ito, Panginoon, ay nagbalik lamang sa inyo, Panginoon, dahil sa pinahiram ninyong Espiritu, Panginoon, sa amin na marapat lamang namin ibalik in due perfect time of Lord God. We also pray, Lord God, para sa mga pastors, priests, evangelists, ministers, missionaries, Panginoon, mga workers, leaders, Panginoon, teachers, Panginoon, prophets, Panginoon, at sa mga ordinary member, Panginoon, na nagpapatuloy, Panginoon, to run the race, Panginoon, hanggang sa maluwalhating pagbabalik ng Panginoong Yesus upang kunin ang mga pinabanal, Panginoon, at nakasunod sa inyong kalooban, Panginoon. We pray, Lord God, for your vision, protection, Panginoon, guidance sa kanilang mga family, Panginoon, at sa lahat ng mga needs, Panginoon, na kinakailangan para sa pagministeryo at pagpunta sa iba't ibang mga lugar o mga bansa, Panginoon, in different country, in different places, Panginoon, even the remote area, Panginoon, ay maaabot na inyong mga salita, Panginoon. Dahil sabi nga, kapag naipangalap na sa buong mundo, Panginoon, at mas marami na, Panginoon, o ang buong lahat ng mga tao, Panginoon, ay tumanggap at kumilala sa inyong Panginoong Yesus, Panginoon, ay darating na ang muling pagbabalik na aming Panginoong Yesus na aming kinasasabikan, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa bansang Pilipinas, Panginoon, para sa nalalapit na election, Panginoon. We pray for a peaceful election, Panginoon, safe and sound, Panginoon, at kung sino ang mga maluklok sa tungkulin, Panginoon, na alam namin, Panginoon, na kayo ang naglagay sa kanila doon, Panginoon. We pray, Lord God, for our leaders, Panginoon, that is God, that fears you, Panginoon, and have a deeper relationship sa inyo, Panginoon, upang mapamunuan nila ang aming bansa, ang aming mga bayan o barangay, Panginoon, mula sa pinakamababang mga mamamayan, Panginoon, hanggang sa pinakamataas, Panginoon. Give them wisdom, Panginoon, para mapaunlad lalong higit, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas. At there will be peace, Panginoon, at no war, Panginoon, na walang siraan, Panginoon, walang patayan, Panginoon, ngunit maging mapayapa lamang ang eleksyon, Panginoon. At dalangin namin na mas marami at talong higit ang mga uupo, Panginoon, na may banal na pagkatakot at pagkilala sa inyo, Panginoon, upang hindi nila magawa, Panginoon, ang hindi sang-ayon sa inyong kalooban, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa bansang ito na Hong Kong, Panginoon, na nagiging bansa, Panginoon, na pinagmumulan, Panginoon, ng mga sweldo o kinikita ng mga OFW na kagaya ng inyong lingkod, Panginoon. And at the same time din, Panginoon, na ito ang bansa, Panginoon, na kung saan marami ang nakakakilala sa inyo, Panginoon, bilang Diyos at tagapagligtas dahil sa mga pinagdadaanan sa bawat sitwasyon ng buhay namin, Panginoon. I pray also, Lord God, para sa lahat ng mga OFW all around the world, Panginoon, to preach your good news, Panginoon, to preach the gospel, Panginoon, have the boldness, Panginoon, at huwag mahiya o huwag masyay, Panginoon, na ibahagi sa iba, Panginoon, ang mga ipinagkadaob niyong mga salita na pinagbubulay-bulay at minimeditate namin day and night, Lord God.
We also pray, Lord God, para po sa bansang Israel, Panginoon, in your chosen country, Panginoon, na alam namin, Panginoon, na laging iniingatan at pinoprotektahan, Panginoon, sa anumang mga bansa na nais itong sakupin, saktan, lipulin, Panginoon, ng mga Israelita o mga Hudyo, Panginoon. But we know, Lord God, that this is your chosen country, Panginoon, and all of us, Panginoon, tumanggap sa inyo, Panginoon, ay we become children of you, Lord God. Kaya ang lahat ng mga bagay ay pinagkakaloob mo na sa amin, Panginoon. We also pray, Lord God, sa buong mga tao sa buong mundo, Panginoon, that give them an open heart, open mind, Panginoon, and open spirit, Panginoon, that is willing to accept your Son Jesus Christ as our Lord and Savior, Panginoon, at hindi kami matatakot, Panginoon, to preach and proclaim the good news, Panginoon, sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng mga lugar, sa lahat ng klase ng mga tao, Panginoon, sapagkat ito ang inyong Great Commission na ipinagagawa sa amin, Panginoon. Ano pa man po ang mga dalangin na hindi namin nabanggit, Panginoon, alam namin ito'y hindi lingid sa inyo bago pa man namin hilingin, Panginoon, at ito ay pagkakaloob at diringgin nyo in your perfect time, Panginoon. Ikaw ang mataas, mapapurihan sa aming buhay, Panginoon, and nawa at alam namin, Panginoon, na pagkakalooban niyo pa kami ng mahabang buhay upang mapagtingkuran kayo at ang aming kapwa sa abot ng aming makakaya, Panginoon. Ikaw mataas, mapapurihan. We love you, we honor you, and we glorify you, Lord God. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat, and God bless. Bye-bye.